Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell. Simulan na natin. Ang probinsya ng Samar ay mayaman sa iba't ibang kultura at paniniwala, kaya't ito'y naging sentro ng mga paniniwalang kababalaghan. Isa na rito sa kanilang pinaniniwala ang misteryosong lugar ang siyudad ng Biringan. Ang pangalan nito ay hango sa waray na salita na birilngan na ang ibig sabihin ay hanapan ng mga taong nawawala. Ang mga misteryosong taong nakatira sa Biringan ay umaagaw ng buhay at kanilang dinadala ito sa kanilang lugar na, sa waray na salita, ay tinatawag na daay. Mayroong tatlong dahilan kung bakit nila kinukuha ang buhay ng tao. Una ay ang pagkagusto sa iyo, ikalawa ay ang pagkaawa nila sa iyo, at ikatlo ay ang pagkakaroon mo ng atraso sa kanila. Maraming mga bagay-bagay at mga matibay na ebidensya na nagpapatunay patungkol sa siyudad ng Biringan. Ang kanilang reyna ay nagngangalang Carolina na nagmula sa lugar ng Blanca na nasa bayan ng San Jorge, Western Samar. Ang siyudad ng Biringan ay nasa gitna ng pagsanghan. Western Samar at Barangay Concepcion Gandara, Western Samar. Maraming mga paniniwala ang nagpapatunay patungkol dito at isa na rito ang aking pinsan. Habang siya'y naliligo sa ilog, nakakita siya ng isang makinang na barko na pinaniniwala ang Dona Paz, isang malaking barkong lumubog noong taong 987 na pinaniniwala ang nasa siyudad na ngayon ng Biringan. Ang nasabing barko ay lula ng mga taong nakaputi ang damit ng mga namatay noong panahong ito'y lumubog. Western Samar at Barangay Concepcion Gandara, Western Samar. Maraming mga paniniwala ang nagpapatunay patungkol dito at isa na rito ang aking pinsan. Habang siya'y naliligo sa ilog, nakakita siya ng isang makinang na barko na pinaniniwala ang Dona Paz, isang malaking barkong lumubog noong taong 1987 na pinaniniwala ang nasa siyudad na ngayon ng Biringan. Ang nasabing barko ay lula ng mga taong nakaputi ang damit ng mga namatay noong panahong ito'y lumubog. Siya ay nagtago sa isang poste, ngunit siya'y nakita ng isang taong sakay ng barko at malakas na sumigaw patungo sa kanyang kinatatayuan na nagsabing, "Kaibigan, gusto mo bang sumama sa kasiyahan namin?" Sa kanyang matinding takot ay kumaripas siya ng takbo pauwi sa kanilang bahay. Sa pagdaan ng Dona Paz, ito'y nagiging dahilan ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga taong nasa komunidad ng Gandara. Subukan ninyong i-research yan. Walang namamatay sa Gandara ng nagsusolo. Hindi pa nga naililibing ang isa'y may sumusunod na. Kung minsan pa'y kapitbahay o kaparehong kalye lang ang mga namamatayan. Kapag buwan na ng Pebrero na siyang kapistahan ng lugar ng pagsanghan, ang tulay ng Gandara ay napuputol sa gitna upang paraanin ang nasabing barko. Ang barko ng Dona Paz ay malimit na huminto sa ilog ng barangay Linda Gandara, Western Samar. At ang mga lula nito ay nakapilang bumababa upang pumunta sa simbahan ng Gandara, ang St. Michael the Archangel Parish Church. Ito'y istorya rin na magpapatunay patungkol sa Biringan. Ilan sa mga nagmamaneho ng kanilang mga bangkang dimotor sa ilog ay malimit na maparaan sa nasabing lugar. Kapag sila'y naririyan na sa kalagitnaan, sila'y nakaririnig ng animoy kasiyahan at walang taros na pagsasaya na kasabay ng mga tugtuging pangpiesta. Ang kanilang pinagtatakhan ay kung saan galing ang nasabing tunog na wala namang katao-tao sa kagubatan. Tanging ang mga naroon lamang ay mga hayop at mga punong kahoy. Kung tayo ay pupunta sa kagubatan ng Biringan, makikita nating alagang-alaga ang mga punong kahoy na sakop ng siyudad. Ngunit ang mga nasa paligid nito'y tuyong mga dahon at lantang mga halaman na animoy hindi inalagaan sapagkat hindi ito sakop ng kanilang teritoryo. Mayroon pang karanasan na magpapatunay sa lugar ng Biringan. Isang bus na galing sa Maynila ang dumaraan patungong Katbalogan, Western Samar. Ang nagmamaneho nito ay nagtaka sapagkat sa kanilang pagmamaneho ng bus na lulan ng maraming pasahero ay nakakita sila ng karatula na maligayang pagdating sa siyudad ng Biringan, "Welcome to Biringan City." Sa pagkakakita ng karatula ay siya'y biglang kinabahan. Sa kanyang pag-aakalay naligaw sila ng daan sa kadahilanang wala sa mapa ang kanilang tinahak na lugar.
Magbubukang liwayway na nang sila'y bumangon. Sa pagbangon nilang iyon, sila'y nagulat sapagkat ang bus na kanilang sinasakyan ay nasa taluktok na ng bundok at ito'y bumangga na sa punong kahoy. Marami pang mga istorya sa mga bagay-bagay na maituturing na misteryo ang iniugnay sa nasabing lugar, ang Biringan. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitistarvlogshorrorstories@gmail.com.